Nakabukas ang mga bisig ni Judah. Tatawagan ko mga tauhan ko at paatrasin sila sa villa ngayon kung papayag ka sa proposal ko. Tumutupad ako sa pangako. Sinetap mo ko noong nakarang araw. Kinuha ni Isabel ang cellphone niya at binalik sa kanyang handbag. Saka siya marahan na tumayo. Mapagkakatiwalaan pa ba kita ulit? Oo, tinignan siya ni Judah. Gusto ko lang makuha ang negative vote. Kaya pakakawalan ko siya ngayon para sa'yo kung papayag ka sa gusto ko. Ngumiti si Isabela. Sige, nangangako ako. Nang makitang pumayag siya, nilabas din ni Judah ang kanyang cellphone at mayroong tinawagan. Pwede na kayong umalis dyan. Sa kanya tinignan si Isabela. Masaya ka na ba ngayon? Makahulugan siyang tinignan ni Isabela. Mr. David, ayaw ko nalulugi pagdating sa negosyo. Sinamantala mo ko ngayon, tatandaan ko to. Nginitian niya ito ng maliit at saka mabilis na lumabas ng restaurant habang madilim ang mukha. Nakatayo si Maddie sa harapan ng sasakyan at nagtanong kagad nang makita siya. Plano mo ba talagang ibigay sa kanyang negative vote ni Sir Gonzalvo? Ngumiti si Isabela. Plano ko lang yun para ilihis ang atensyon ng kalaban ko. Meron ako nakatagong huling alas. Sumakay na sa kotse si Isabela. Sumakay si Maddie sa kotse at nagmaneho palayo sa restaurant. Habang nilabas naman ni Isabela ang cellphone niya mula sa handbag at tinignan ang icon save sa kanyang screen, merong kinang sa sulok ng kanyang mga labi. Hindi ko alam na walang gamot para sa virus infection. Kailangan ko lang malaman mula sa kanya na may kinalaman sa kanilang virus. Alam kong masama ang intensyon ni Judah, kaya hindi ko siya pinagkakatiwalaan ni isang segundo. Kailangan kong mandaya kung kaharap mo ng ganong klaseng tao. Hindi ko inakalang naisahan niya agad ako bago pa man ako makagalaw. Naglagay ng tao si Judah para bantayan siya sa malapit na East Island Villa para hintayin ang boto ng lolo niya. Tinawagan niya si Sam. Nakasandal si Almaro sa kama, nakatingin sa bintana nang pumasok si Sam. Sir, alam na ni Judah David ang hideout natin ngayon. Nagpadala na ng mas maraming tauhan si Elder Master McBride ngayon. Okay, magaan na sagot ni Almaro. Meron siyang naisip at nagtanong, kamusta siya? Sandaling natigilan si Sam pero alam niya kung sino tinutukoy ni Almaro. Pumunta dito si Miss Taylor nung nakaraan para makita kayo. Pumunta siya dito? Lumingon si Almaro kay Sam pero agad na walang pagkasorpresa sa kanyang mga mata. Alam niya na ba? Tumango si Sam. Natikom ang mga labi ni Almaro. Hindi niya alam kung anong iisipin ngayon. Tinignan siya ni Sam at sinabi, hinarap ni Miss Taylor si Judah pero ginamit siya nito. Sinundan siya ng mga tauhan ni Judah nang pumunta siya dito. Pumikit si Almaro. Mukhang alam na ni Judah kung sino talaga siya. Sir, hindi niyo kailangan na mag-alala para kay Miss Taylor. Kasama niya si Maddie at ang buong Metropolis ay nakasuporta sa kanya. Kahit si Judah hindi maglalakas loob na may gawin sa kanya. Hindi dapat malitin ang kapangyarihan ng Metropolis ng Morwich. Kung susubukan ni Prince Charles na may gawin kay Isabela, hindi lang mauupo si Mr. Herman at manunod sa tabi. Mas lalo lang sasama ang sitwasyon ni Prince Charles. Gumulo si Almaro at bumaba ng kama. Nagulat si Sam. Saan kayo pupunta? Pupunta ako. Saan naman pupunta ang isang may sakit na tulad mo? Isang boses ang narinig mula sa pintuan at nagulat si Sam nang lumingon siya. Miss Taylor? Nakasuot si Isabela ng itim at mahabang windbreaker na abot hanggang sa kanyang binti. Silk high neck ito. Nakasuot din siya ng pearl necklace at isang pares ng 2.5 inches heels. Mukha siyang makapangyarihan at elegante, glamoroso at regal. Nagulat si Almaro pero isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Nandito ka? Tumikim si Sam. Aalis muna ako. Lumabas siya ng kwarto at sinara ang pinto. Lumapit si Isabela kay Almaro at tumayo sa harapan nito nang walang ekspresyon ng mukha. Almaro, plano bang itago sa akin ang infection mo hanggang sa araw na mamatay ka? Inangat ni Almaro ang tingin at tinitigan si Isabela pero hindi siya sumagot. Nilapit ni Isabela ang katawan para titigan si Almaro at gumalaw ang pula niyang mga labi. Kung plano mong mamatay, pirmahan mo muna ang divorce papers. Mahihirapan ako magpakasal ulit kung magiging byuda ko. Noon ay magpapakita ng selos si Almaro sa tuwing mababanggit ang remarriage. Pero gumiti lang siya at madilim ang mga mata habang nakatingin kay Isabela. Nahanap mo na ba si Mr. Wright? Tumayo si Isabela at nakibit balikat. Hindi pa. Kung papipiliin ako ng tipo ko, hindi na masama si Darius, lalo na't gustong-gusto niyang mga anak ko. Basta hindi pa siya kasal sa oras na bumalik ako sa Bashforge.
Baka meron pang pagkakataon para subukan namin na pumasok sa isang relasyon. Kumunot ang noon ni Almaro pero wala siyang sinabi. Tumaas ang kilay ni Isabela at ngumiti. May nararamdaman ba akong pag-aalinlangan? Kahit na handa siyang tanggapin ka, baka hindi ganun ang nararamdaman ng mga Bolton. Nagdilim ang ekspresyon ni Almaro. Sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat sa mga Bolton? Sa identity ko ngayon? Kahit ano pa man, may connection ng pamilya ko sa royal family. Mas mahalaga at mas maimpluwensya yun kaysa sa mayayaman at mga sikat. Tumawa ng mahina si Isabela. Tinaas ang kamay at tinapik ang balikat ni Almaro. Huwag kang mag-alala, malapit naman ang mga Bolton sa mga McBride. Pwede kong bisitahin ng mga bata kasama ni Darius balang araw habang binabalandra ang bago kong asawa sa harapan mo. Nang makitang mas sumasama ang ekspresyon ni Almaro, mas lalong umiti si Isabela. Sa ngayon, pwede kang umalis ng payapa. Umiwas ng tingin sa Almaro. Ayaw na niya makita pa si Isabela. Kung mamamatay ako, baka hindi dahil sa virus. Mamamatay ako sa galit. Anong problema? Naupo si Isabela sa tabi niya. Hindi ba't gusto mong mag-match kami ni Darius dati? Handa na akong tanggapin siya ngayon. Hindi ka pa ba rin ba masaya? Nanigas ang mga sulok ng labi ni Almaro. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya pinansin ang mga sinasabi ni Isabela. Siya lang ang tao sa mundo na kayang gumalit sa akin ng ganito. Pero ako naman na nagdala nito sa sarili ko. Kaya anong magagawa ko? Tumawa si Isabela. Pinisil niya ang pisngin ni Almaro at pinaharap ito sa kanya. Almaro McBride, naiinis ka ba? Kung gusto mong mamatay ng maaga. Bago pa matapos ni Almarong sinasabi, nagkusa na si Isabelang ilapat ang pula niyang mga labi sa mga labi ni Almaro. Halata ang gulat sa mga mata ni Almaro pero unti-unti niyang binawi ang kontrol at hinawakan ang likod ng ulo ni Isabela para laliman pa ang halik. Sir, dumating sa pinto si Sam. Natakot naman ng dalawa at mabilis na naghihiwalay. Tila may nakita siya at nakaramdam ng hiya. Ahem, nandito na po si Mr. Adams. Tumango si Almaro. Papasukin mo siya. Tumayo si Isabela sa kama at naglakad papunta sa gilid. Agad naman na pumasok si Walter sa kwarto. Mr. McBride. Binalay niyang tingin kay Isabela na nakatayo sa loob ng kwarto. Walang suot na mask si Isabela kaya hindi niya ito nakilala. Sino siya? May bakas na saya sa mga mata ni Almaro nang tingnan si Isabela. Siya ang... Ako si Marigona. Hindi inaasahan ni Almarong sagot na yon at hindi siya nakapagsalita. Namamanghang pinagmasdan ni Walter si Isabela. Nakasuot siya ng mask noong nakaraan kaya hindi niya nakita ng maayos ang mukha nito. Hindi niya ito inaasahan. Brunette ka pala, Miss Herman. Hindi ba't anak siya ni Mr. Herman? Lumapit si Isabela at nakangiting sumagot. Brunette nga ako pero hindi ako tunay na anak ni Mr. Herman. Meron silang nakaraan ng nanay ko. Wala na akong kamag-anak ngayon. Kaya kinupkup ako ni Mr. Herman at tinuring na anak. Nag-click naman ang isipan ni Walter saka siya tumayo. Naiintindihan ko na, kaya pala nakasuot ka ng mask. Sinasabi ni Mr. Herman sa media na tunay niya anak si Marigona. Pero brunette siya at walang senyales sa facial features nito na isa siyang mixed blood. Natural lang na questionin siya kung hindi siya nakasuot ng mask. Meron siyang naisip at tinitigan ng dalawa. Matagal na ba kayong magkakilalang dalawa? Nagkibit balikat lang si Isabela habang mapait naman ang umiti si Almaro. Matapos ang 5 minuto, naupo si Walter sa couch at sinalinan siya ni Sam ng isang tasa ng kape. Tumingin sa kanya si Almaro. Walter, may emergency ba? Hindi na nag-abala pa si Walter na uminom mula sa tasa dahil meron siyang importanteng balita. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at sumagot. Emergency nga ito. Narinig ng mga tauhan ko na minamadali ni Prince Charles ang presidential election. Ang mga tao sa gobyerno, bukod sa tatay ko't ang ilan niyang kasamahan ay nasuhulan ng prinsipe. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Almaro, pero kalmado ang kanyang boses. Sobrang bilis ng kilos nila ha. Hindi pa mangyari hanggang sa katapusan ng buwan ng eleksyon. Hindi niya akalaing ganito nakalalim ang mga kamay ni Prince Charles sa politika at nagawa na nitong itulak ang eleksyon. Halatang wala na itong pakialam sa Queen at mga Gordon. Hindi ko rin inakala na may lakas ng loob si Prince Charles na gawin ito. Siguro malakas ng pwersa niya ngayon. Kumunot ang noon ni Walter. Kung ang taong pipiliin niya ay maging susunod na presidente, siguradong magdudusa ang mga tao ng Stoslo. Isa lang prinsipe si Charles pero tinutulungan niya ng mga nobles at mga masasamang negosyante na yon para pigain ng mga benepisyong kaya nilang makuha mula sa mga mamamayan ng Stoslo.
Hindi lang nila tinaas ang taxation pero hinati rin nila sa kanilang mga sarili ang mga agricultural produce na inani ng mga magsasaka. Bukod pa doon, hindi pag-aari ng mga magsasaka ang mga lupa na pinagtatrabahuhan nila. Sa huli, sinong ayaw makakita ng pagbabago? Ang mga taong yon ay mga bakat kabayo lang na nagtatrabaho para sa mga noble at royalty. Binaba ni Isabela ang teacup. Anong tingin ng mga tao tungkol dito? Nagulat si Walter at saka umiling. May mga iilan na nagprotesta pero kalahati ng mga tao ay sumusuporta sa faction ni Charles. Siyempre, siguradong meron natatanggap na benepisyong mga sumusuporta sa kanya. Magsasalita na sana si Almaro pero tinakpan niyang bibig at umubo. Mabilis siyang inabutan ng baso ng tubig ni Sam. Nagulat si Walter. May sakit ka, Mr. McBride? Pinagdikit na Almaro mga palad at mahinahong sinabi. Trangkaso lang, ayos lang ako. Ngayon tinutulak ni Charles ang eleksyon, kailangan na rin natin gawin ang plano natin. Tinikom ni Isabel ang mga labi habang nakatitig kay Almaro dahil hindi niya mapigilang magtaka. Paano niya nagawang mabuhay ng ganito sa nakalipas na 3 taon? Mag-isa niyang nilalabanan ng paghihirap dahil sa virus at sekreto niyang tinitiis ang lahat ng ito. Kahit sa akin hindi niya to pinaalam. Pagkatapos ihatid ni Sam si Walter palabas, nakaupo pa rin si Isabela sa couch. Isang maliit na ngiting lumitaw sa mukha ni Almaro nang makita niyang walang balak na umalis si Isabela at mahina niyang sinabi, Bella, gusto mo kong samahan? Nabigla si Isabela. Dahan-dahan siyang bumalik sa sarili at ngumiti. Gusto mo ba akong samahan ka, Mr. McBride? Tumayo siya tinigpitan ng ribbon sa kanyang bewang bago pa makasagot si Almaro. Kung ganun, aalis na ako. Dumaan siya sa gilid nito pero hinawakan itong kamay niya. Hinila siya ni Almaro at niyakap. Ang pamilyar na amoy at malambot na katawan ni Isabela ang mga bagay na madalas niyang isipin sa umaga at gabi. Pero hindi siya sinubukan na malunod sa mga yun. Pinatong ni Almaro ang baba niya sa balikat ni Isabela at dumampi ang mainit niyang hininga sa maputi nitong leeg. Dinala mo ng sarili mo sa pintuan ko. Wala nang dahilan para paalisin pa kita. Handa si Isabela na samahan siya. Isa na itong luxury para kay Almaro. Almaro McBride, maaring pinangako ko na manatili dito kasama mo pero hindi pa kita pinapatawad sa ginawa mo. Marahang tinulak ni Isabela ang mga kamay ni Almaro. Tumayo tinignan ito bago sabihin. Kailangan mo munang mabuhay kung gusto mong bumawi sa akin. Mahinang suminghal si Almaro. Ilang araw na nananatili si Isabela sa East Island Villa at nagpadala siya ng text message kay Maddie para hindi ito mag-alala sa kanya. Sa magkahiwalay na kwarto sila natutulog ni Almaro sa mga nagdaang araw kahit na mayroong lalaking pumupunta sa kwarto niya tumihiga sa kama niya sa kalagitnaan ng gabi. Walang nangyayari sa kanila. Ang dahilan kung bakit hindi siya ginagalaw ni Almaro ay dahil nag-aalala siya na maging infected din si Isabela. Kahit na hindi siya na maging infected, walang kasiguraduhan na hindi may papasa ang virus sa anak nila kung mabubuntis man siya ulit. Mas malaki ang posibilidad na mamamatay ang mga sanggol mula sa virus kaya sa mga matatanda. Noong buntis ang nanay ni Isabela sa kanya, naturukan na nito ang sarili ng antibodies. Hindi naging infected si Sandro dahil doon. Sa kasamaang palad, walang silbing antibodies sa nanay niya ng panahon na yon. Namana rin ni Isabela ang virus. Pero nasa equilibrium ang antibodies at naman ang virus. Naghahanda ng pagkain si Isabela sa kusina nang makatanggap siya ng text message sa kanyang cellphone. Si Judah, at doon isang pares ng brasong yumakap sa kanya mula sa likuran. Tinabi ni Isabela ang phone niya at kumunot ang noo. Bakit hindi ka nagpapahinga sa kama? Nakapatong ang baba ni Almaro sa taas ng ulo ni Isabela. Hindi naman ganun kalalang sakit ko para maging bedridden, hindi ba? Bella, parang panaginip lang ang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Hindi ako makapaniwala. Niyakap siya ni Almaro na para bang natatakot sa panaginip lang ang nagdaang mga araw at maglalaho si Isabela sa oras na magising siya. Nagulat si Isabela, katulad pa rin ng dati. Ang malalapad na balikat at mainit na yakap ng lalaki, hindi ito nagbago. Bakit niya ba binaliwala ang mga posibleng mangyari at piniling mahalin si Almaro? Sigurado dahil nararamdaman niyang init at kapangyarihan sa tuwing nasa tabi siya nito. Oo, sino mag-aakala na ang walang emosyon at masungit na lalaki sa harapan niya ang magiging araw niya. Tinutunaw ang mga yelong bumabalot sa kanya pagkatapos na nangyari sa nanay niya. Tumalikod siya para harapin ito sa katumaas ang kilay. Almaro McBride, kapag hindi mo malaman kung anong panaginip at katotohanan,
Naiisip mo bang sampalin ang sarili mo para malaman kung masasaktan ka? Yumuko si Almaro at bigla siyang hinalikan. Makikitang tuwa sa mga mata nito. Hindi ko na kailangan sampalin ang sarili ko. Alam kong hindi ito panaginip kung hahalikan kita. Walang hiya ka. Mahina siyang tinulak ni Isabela palayo't hinubad ang kanyang apron. Lalabas ako. Sino kikitain mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Almaro. Sino sa tingin mo? Tinabi ni Isabela ang apron at lumingon kay Almaro. Sino pa ba kung hindi ang alipores ni Prince Charles? Nagsalubong ang mga kilay ni Almaro sa pag-aalala. Gusto niya makipagkita sa'yo. Alam niya kagad kung sino yon dahil sinabi sa kanya ni Sam na nakipagkita si Judah kay Isabela. Nang nakapagkita na sila na isang beses, siguradong mayroon pang susunod. Lumapit si Isabela sa kanya at pinulupot ang mga braso sa leeg niya bago ngumiti. Nag-aalala ka pa ba para sa akin? Nag-aalala talaga ako. Hinawakan ni Almarong kamay niya, tinilikan ng kanyang mga daliri. Manluloko at mapaglihim na tao si Judah. Hindi ka mananalo sa kanyang sa patas na laban. Nakuha na niyang negative vote ng lolo ko, kaya hindi siya kagad makikipaglaban sa akin. Madilim ang ngiti ni Isabela. Kumunot ang noon ni Almaro. Binigay mo sa kanyang negative vote ni Gonzalo? Tinakot ba siya nito? Umarteng agrabyado si Isabela. Oo, susugurin ka niya sana noong nakarang araw kung hindi ko yung binigay sa kanya. Sinabi mo noon sa training camp na sa akin ang buhay mo, kaya bakit ko hayaang mamatay ka dahil sa kanya at hindi dahil sa akin? Sandaling natigilan si Almaro, saka bumaba ang tingin niya at ngumiti. Naalala mo pa pala yon? Hindi ko makakalimutan yon, Almaro McBride. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng sinabi mo sa akin noon. Marami ka pang utang sa akin. Kaya bakit kita hahayaang mamatay? Nilabas ni Isabel ang kanyang cellphone at nagpadala ng text message kay Maddie. Sa kanya mahinahong sinabi. Nilapitan ako ni Judah para ipakita sa publikong nasa iisang panig kami. Sa tingin ko'y tinulak ang eleksyon dahil ipinakita kong suporta ko sa kanila. Pagkasabing nito, tinaas niya ang kanyang cellphone. Kailangan kong magpakita ng isang palabas sa kanila. Hinalikan ni Almaro ang ulo ni Isabela at ngumiti. Kung ganun, dapat kitang sabayan. Isang high-end restaurant na may cozy environment ang pinareserba at nakatayo ang mga nakaitim na lalaki sa loob at labas nito. Tahimik ang paligid. 5 tao lang ang dala ni Isabela at isa si Maddie sa kanila. Pumasok siya sa restaurant at nakita niya si Judah na nakatayo sa harap ng bintana at hinihintay siya. Akala ko'y hindi ka na pupunta, Miss Taylor. Dahan-dahang lumingon si Judah at tinignan si Isabela. Hindi siya nagsuot ng mask o makeup ngayong araw. Kahit na wala siyang makeup, agaw pansin pa rin ang kanyang facial features. Elegante at regal ang kanyang dating. At sino man ay gugustuhin siyang angkinin dahil sa matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Medyo nainggit si Judah kay Almaro na nagawa nitong maangkin ang ganitong klaseng babae. Sinadya ni Isabel ang hindi magsuot ng makeup dahil basic etiquette sa Estoslo na magsuot ng makeup sa tuwing makikipagkita sa ibang tao kahit na light makeup lang. Malinaw na hindi niya tinuturing si Judah na isang tao na dapat niyang igalang. Gayunpaman, hindi pa rin siya naging komportable sa matalim at mapagnasa nitong tingin. Dalawa lang ang dahilan kung bakit tinititigan ng isang lalaki ang isang babae ng ganito. Ang una, nagagandahan siya sa akin o kaya naman ay sobra-sobrang pagnanasa niyang mahawakan ako. At sigurado ang huli ang kay Judah. Hinila ni Maddie ang upuan para sa kanya, kalmadong sinabi ni Isabela pagkatapos maupo. Mr. David, isa ka talagang pro pagdating sa pagbabanta ng ibang tao. Kung hindi dahil sa kasuklam-suklam na paraan na ginamit niya para makuha ang negative vote ni Lolo. Na dumagdag sa desisyon ng prinsipeng itulak ang presidential election. At ang pagbabanta nito na ilalantad ang identity ko sa publiko na ginamit niya para papuntahin ako dito ngayon. Hindi na talaga ako makikipagkita pa sa kanya ulit. Sa oras na maisapubliko ang relasyon ko sa mga Dilorha, iisipin ng mga anti-leftist na sinusuportahan kong faksyon ng prinsipe. Sinusumpa pa nila ako dahil sa relasyon ko sa Metropolis. Ang tanging dahilan kung bakit nakuha ang atensyon nila ng pagdating ko'y dahil sa aking political stand. Hindi alam ng prinsipe ang relasyon ko sa mga Dilorha, kaya mas maingat siya sa akin pero iba si Judah. Nalaman nitong identity ko at alam nitong relasyon ko kay Almaro. Ang puwersa sa likod ng mga McBride ay nag-iipon ng lakas at handang magdeklara ng gyera anumang oras. Lalo at suportado ako ngayon na Metropolis na mas lalong magpapalaki ng kapangyarihan ng mga McBride. Kaya gagawin ni Judah ang lahat ngayon para pigilan ako. Inutusan ni Judah ang bodyguard sa likod niya na salinan siya ng wine.
Nagsalubong ang mga kilay niya. Miss Taylor, kung wala kang ibang inaalala, bakit ka matatakot sa isang katulad ko? Ang ibig sabihin niya ay meron pa rin siyang pakialam kay Almaro. Pinatong ni Isabela ang baba sa isa niyang kamay. Hindi ka ba natatakot na kumalas ako sa'yo? Sumimsim si Judah ng wine mula sa baso. Depende yun sa kung anong handa mong isuko, Miss Taylor. Isusuko niya ba ang buhay ni Almaro o ang identity niya bilang anak ng mga Dilorha? Hindi sumagot si Isabela. Pinisil ni Judah ang stem ng baso sa gitna ng kanyang mga daliri at pinaikot to. Umikot ang wine sa loob ng baso. Minantsahan ang baso na parang dugo. Makipagtulungan ka dapat sa akin. Walang nakakaalam na apo ka ni Gonzalo de Lorha. Ikaw lang si Marigona Hermana Metropolis para sa kanila. Wala silang magagawa kahit nakasama mo kami. Pero kapag nalaman ng lahat na apo ka ni Gonzalo at ikaw din si Marigona ng Metropolis at may intimate relationship ka sa akin, sa tingin mo ba pakakaulan ka nila? Neutral lang ang expression ni Isabela habang nakatingin kay Judah. Ibig sabihin wala akong ibang magagawa kung hindi makipagtulungan sa'yo. Nakibit balikat si Judah. Kailangan mo lang na maglilo. Kami nang bahala sa lahat. Ngumiti si Isabela tinasang wine glass pero walang tuwa sa kanyang mga mata. Magtulungan tayo. Kung ganon, hindi ginalaw ni Judah ang baso niya dahil parang meron siyang nakita. Naningkit ang kanyang mga mata, tumalikod si Isabela at nakitang tulak-tulak ni Sam ang wheelchair ni Almaro. Magkaharap ang mga bodyguards ni Judah at Almaro at para bang anumang oras ay magsisimula ang isang labanan. Agad na tumayo si Isabela at tinignan si Judah. Pinlano mo to? Nagkibit balikat si Judah. Walang baka sa mukha niyang sinadya niya ito o wala siyang alam. Mr. David, 3 taon na tayo hindi nakikita. Hindi ko alam na close ka sa ex-wife ko. Kasing dilim ng langit sa gabi ang mga mata ni Almaro para bang mayroong namumuong bagyo, malamig at nakakatakot ang kanyang aura. Agad na nawala ang gulat ni Judah. Divorced na sila? Naghiwalay ang mga labi ni Isabela. Hindi, wala naman akong karapatang mangialam kung makikipagkita ka kay Miss Taylor. Malamig na tinignan ni Almaro si Isabela. Nilunok ni Isabela ang lahat ng sasabihin niya nang makita ang kawalan ng emosyon ni Almaro. Nakangiting kinuha ni Judah ang wine glass. Pumunta ka dito imbis na magpahinga. Hindi ka ba nag-aalala na? Huwag mo subukan. Bumagsak ang mukha ni Isabela pero parang walang pakialam si Judah. Kung divorced na kayo, bakit may pakialam ka pa rin sa kanya? Wala kang pakialam dun. Talaga? Dahan-dahan tumayo si Judah at mapagmataas na sinabi. Partner kita. Ikaw, partner? Nagbagong ekspresyon ni Almaro at saka suminghal. Mukhang wala ka ng pakialam sa lolo mo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Wala akong pakialam. Hindi pinansin ni Almaro ang paliwanag niya. Sam, tara na. Tumango si Sam at tinulak paalis ang wheelchair. Gustong sumunod ni Isabela pero bigla niyang narinig ang nakakatakot na boses ni Judah. Nagkita na kayo't hindi siya naniniwala sa'yo? Bakit may pakialam ka pa rin ba sa isang lalaking malapit ng mamatay? Judah David, sayang lang ang hangin na bumubuhay sa isang walang emosyong lalaking katulad mo. Nag-relax ang mga braso ni Isabela, tumalikod siya at hinarap si Judah. Bakit pumunta dito si Almaro? Nagkibit balikat si Judah. Hindi ko talaga alam. Inaasahan ko na isang beses. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Kinuha ni Isabela ang bag niya at aalis na sana kasama si Maddie. Pero binaba ni Judah ang hawak niyang baso. Ikaw ba nagsabi niyan? Matalim at nakakatakot ang mga mata niya katulad nung una silang nagkita. Tumigil si Isabela at tumalikod para harapin si Judah. Sa tingin mo, sasabihin ko kay Almaro na makipagkita ko sa'yo at hahayaan na malaman niyang tinutulungan kita? Nilapit ni Judah ang baso sa kanyang mga labi pero hindi uminom. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Almaro, kaya pinwersa mo ko makipagtulungan sa'yo. Mas gugustuhin ko pa na malaman niya na napilitan lang ako. Nagawa mo ng gusto mo. Malamig siyang tinitigan ni Isabela at agad na umalis sa restaurant. Inubos ni Judah ang wine sa braso. Nilapag ito't sinabi sa taong nasa likod niya. Imbestigahan mong relasyon niya kay Almaro. Pumasok si Isabela sa kotse at agad na nakatanggap ng tawag mula kay Almaro. Ngumiti siya at sumagot. Ang galing mong umarte, may halong selos ang mahinang boses ni Almaro. Huwag kang kumain kasama siya. Bumalik ka na ngayon. Hindi. Tumaas sa mga kilay ni Isabela. Babalik ako pagkatapos ko mag-dinner. Ikaw. Pintay ni Isabela ang tawag bago pa matapos ang sinasabi ni Almaro. Sinabihan niya si Maddie na bagalan ng takbo papunta sa East Island Villa.
Sanay na si Maddie sa pagbisita ni Isabela sa East Island Villa at hindi na yun kinwestiyon. Pumasok si Isabela sa villa at nagkasalubong si Sam na pababa ng hagdan. Naiilang itong umiti. Nandito ka na, Miss Taylor. Nasa kwarto si Mr. McBride. Mukhang galit siya. Galit? Tumigil si Isabela at tinignan si Sam. Madali lang yan, maayos ng konting lambing. Natahimik si Sam. Ganito umakto si Almaro noon. Lumakad siya at napatingin kay Maddie na nakapamulsa. Walang emosyon ng mukha nito at walang magkakagusto na lumapit dahil sa kakaiba nitong dating. Nang pumasok si Isabela sa pintuan ng kwarto, isang malakas na brasong nila sa kanya habang isang mukha naman na nakadikit sa kanyang leeg. Ginawa mo yun para galitin ako, no? Nagawa na ni Isabela ang parte niya kaya bakit siya kumain ng dinner kasamang lalaking yun? Nang hihina ka ngayon, bakit ko makakayang galitin ka? Hinarap niya ito at kinindatan. Pero dahil magaling ang arte mo, dapat kang bigyan ng reward. Tumingkayad siya tinalikan sa pisngi si Almaro. Natigilan si Almaro tahimik na tinitingnan si Isabela. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaba ang tingin niya. Hindi mapagkakatiwala ang tao si Judah. Siguradong imbestigahan niya muna tayo't hindi maniniwala na tapos sa talagang relasyon natin. Pwede siya mag-imbestiga kung anong gusto niya. Alam naman ang lahat na nasa dashboard na divorced na tayo, hindi ba? Nalamig ang mga mata ni Almaro na mabanggit yun ni Isabela. Napahawak siya na mahigpit sa kanya't mahinang sinabi. Bella, naniniwala ka bang hindi ako nag-anunsyo ng divorce natin? Natigilan si Isabela at sumagot. Oo, nagulat siya kung bakit ang bilis niyang maniwala kay Almaro. Pinaharap siya ni Almaro at hinawakan ang kanyang muka. Mahal kita, Bella. Nagulat si Isabela at nanginig ang kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Mahal kita, matagal ko nang gustong sabihin yun sa'yo. Malalim na tinignan ni Almaro ang mga mata ni Isabela. Natatakot ako na kung hindi ko yun sasabihin ngayon. Hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon. Hanggang butong pagmamahal niya para kay Isabela. Kaya niyang isakripisyong buhay niya para sa pag-ibig na to. Parang isa akong zombie sa nakalipas sa 3 taon nang wala ka sa tabi ko. Wala akong rason para mabuhay. Kung hindi dahil sa mga bata't sa paghahanap sa'yo, baka hindi ako nabuhay. Gusto siyang makita ni Almaro sa huling pagkakataon kahit na mamamatay na siya. Pero natatakot din siyang mamatay sa harapan ni Isabela. Naantig ang malambot na puso ni Isabela. Nanginig siya, takot na kung kukurap siya. Meron siyang hindi makita. Yumuko si Almaro at marahang hinalikan ang mga luha ni Isabela hanggang sa umabot siya sa mga labi nito. Nalunod si Isabela sa mga halik at pinulupot ang mga kamay sa leeg ni Almaro para maramdaman ang presensya nito. Kung hindi siya minahal ni Almaro noong una at inarato siya ng masama, hindi siya mahirapan na iwanan to. Pero hindi to kailanman tinago ang pagmamahal sa kanya at hindi naputol ang pagmamahal nito sa kanya. Ang unang pagmamahal ay matatalo at isang malaking pagkatalo yon. Kung ayaw matalo ni Almaro, bakit siya nito hinayaang makapasok sa puso niya? Maraming tao ang nakakaintindi nun pero marami din ang handang matalo. Sa David Mansion, sa study. Merong sinabing bodyguard kay Judah habang hinihitit niyang kanyang vape pen. Umikot ang usok na tumatakip sa kanyang mga mata. Divorced na talaga sila? Sumagot ang bodyguard. Opo, 3 taon na. Malaking balita yun dati at nabalitaan kong ayaw ng babae makipag-divorce noong una. Naningkit ang mga mata ni Judah at dahan-dahang lumingon. Magpadala ka ng taong magbabantay sa kanila. Patuloy ang Marta si Isabela at Almaro sa mga susunod na araw nang lumabas sila. Ang walang tigil na paghahabol ni Isabela at ang inis ni Almaro ay pinapipiyastahan ng media. Pagkatapos lumabas ang balitang paghahabol ni Marigona sa tagapagmana ng McBride. Maraming tao ang nagulat. Alam nilang kinasal na si Almaro noon at nakipag-divorce. At alam din nila na may sakit siya. Si Marigona ay anak ni Mr. Herman, ang head ng Metropolis. Pwede niyang makuha ang sinumang lalaki na gustuhin niya, pero isang lalaking may sakit ang nagustuhan niya. Kinagulat yun ng mga tao. Sa papel, tila hindi sinusuklian ni Almaro ang pagtingin ni Marigona. May ilan din nagbulgar ng pagkikita ni Marigona at Judah. Alam na media sa Stoslo na si Judah ay nasa panig ni Charles at kalaban nitong mga McBride. Hinila ay dahil sa paniniwala ni Marigona kaya siya tinatanggihan ni Almaro. Tingnan mo, nagmukha akong tanga dito. Binasa ni Isabela ang papel kahit na masyadong malala ang laman nito. Magandang epekto nito. Niyakap siya ni Almaro habang nakaupo. Oo, pero ngayon ay nasa mga bisig ko si Miss Herman. Anong gagawin natin? Kuminang ang mga mata ni Almaro at mayroong misteryosong ngiti sa mga labi niya. Namula si Isabela tila nahiya.
Gusto mo pa rin ba akong landiin? Hindi ka karapat-dapat dun ngayon. Bakit hindi ako karapat-dapat? Hinawakan niya si Isabela at tinalikan ng bawat parte nito. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano niya kinokontrol ang sarili niya sa tuwing kasama niya si Isabela. Nagtaas baba ang dibdib ni Isabela dahil parang napapaso ang bawat parte ng katawan niya na hinahawakan ni Almaro. Pero bumalik ang katwiran niya at hindi na nila tinuloy ang ginagawa. Hinalikan niya mga labi ni Isabela, ang tungki ng ilong nito at ang noo. Masaya na ako nasa tabi kita, Bella. Makokontrol niya ang pagmamahal niya kahit na mahirap ang magpigil. Tumitig siya sa kanya ng magagandang mata ni Isabela. Tumalikod siya. Talaga, sa tingin ko'y mas gwapo ka kapag walang damit. Huminto si Almaro at naningkit ng mga mata. Alam mo bang sinasabi mo? Oo, pero pinipigilan mo lang. Sinadya ni Isabela ang haplisin ng katawan ni Almaro. Nagigting ang panga ni Almaro at mahinang sinabi, Bella, sigurado ka ba? Naghihinalan tumaas sa mga kilay ni Isabela. Biglang naglabas ng proteksyon si Almaro at doon na panganga si Isabela. Pwede mo bang tumawa si Almaro? Tinanong ko si Edward, pwede. Kailan ka nagtanong nung mga nakaraang araw? Agad na tinulak ni Isabela si Almaro matapos makita ang proud moment nito pagkatapos magplano ng matagal. Tumayo siya sa couch pero hinila lang siya nito pabalik. Hindi ka makakatakas. Binigyan kita ng pagkakataon. Yumuko si Almaro at tinalikan ng mapupulang mga labi ni Isabela. Pero kasing sabik at uhaw lang din niya ito. Nasa ilalim ng liwanag ng buwan ang mukha ni Isabela, dahilan para mas lalo siyang gumanda. Nakalapat ang mahaba't malambot niyang buhok sa baraso ni Almaro habang niyakap-yakap siya nito. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito, mas magaan pantitig nito sa kanya kaysa sa liwanag ng buwan. Hinihiling ni Almaro na bumagal ang oras para masumaba ang oras na kasama niya si Isabela. Sa sandaling ito, umilaw ang mga phone na iniwan niya sa mesa. Maingat na tumayo si Almaro para kunin ang kanyang phone pero nagdilim ang mga mata niya sa nakita. Hanggang kailan kaya may paglalaban ni Almaro sa Isabela ang pag-ibig nila? Ano kayang nakita ni Almaro dahilan para magbago ang ekspresyon niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.